welcome back tayo, no? After almost 3 weeks, wala tayong live. Supposedly, ito ang pangatlong week na wala tayong live sa ating morning devotion. But we thank the Lord. Naayos na natin yung ating mga setups at AB Tech. So kasi last 2 weeks ago, nakurap yung aming files, nakurap yung nag-bug down yung computer. Kaya di tayo nakabalik. But we thank the Lord, no? Mabait ang Panginoon. At nakabalik muli tayo. Okay, so sa mga viewers natin muli, ay welcome back tayo sa ating morning segment, morning program na panamagatan natin God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay, so medyo lumagpas tayo sa ating target na oras daw na 6:30 tayo magsimula. But we still have, pero ganoon pa man, ay we thank the Lord sa privilege na tayo ay makapagsimula muli. Okay, so sa mga viewers natin, welcome natin sina Gilbert, sina Brother Gilbert, Sister Vilma, of course, yung aking beautiful wife, Sister Jennifer Uy, at then sina Brother Asher. Okay, so, good morning, Brother Ashers. At then sina Arian, no? Sister Arian. At sa mga viewers natin na nasa online, no? Please, sina Sister Evangeline Melencio, Brother Tony Gacosta, at mga nanonood pa, no? Please type amen. At again, kindly share, no? Share natin yung ating program na to sa iba nating mga kaibigan, sa mga kamag-anak, at malay natin makatulong ito sa kanila ng malaki. Okay? So muli ay nagagalak tayo. Welcome muli tayo sa God's Word for You and a cup of coffee for me. I hope may mga kape kayo dyan, no? Habang kayo ay nag-almusal, magkaroon muna tayo ng short devotion. Okay? O para bago tayo pumunta sa trabaho, meron tayong lakas at pangako na makukuha mula sa salita ng ating Panginoon. Okay? So Pastor Florentino, good morning. At ganyan din si Brother Ellis. Okay, so magandang umaga. At sa mga lahat pa na nag-review, please type amen. Okay, so bago tayo magpatuloy, bukas ba tayo natin panalangin? Let's pray. Dear God and Heavenly Father, we thank you sa umagang ito. At we pray that you bless ang aming pong morning devotion. At ikaw po pag-ibigay sa amin ng magandang signal at ganyan pa ng programa na maging maayos ito, na maging blessing. At Lord, we thank you sa ipong biyaya na nakabalik po kami sa aming pong podcast. At we pray, Lord, that sama na po kami at ito po yung maging pagpapala sa bawat mga tagapakinig. Hindi lamang sa MBBC, kundi sa mga kaibigan namin, sa kapwa mga manampalataya. At I pray maging kalakasan dito. This I pray in Christ's name. Amen. Okay, so bago tayo manood muna tayo ng special number. Okay? So, Sister Jovelyn Grimaldo, Sister Jane Bie, taga Laloma, good morning. Sister Julie Ulubalang, no? Pinsan Rad, good morning. At ganyan din, sa bawat isa pa na nanonood, welcome back tayo sa ating morning devotion, God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay, so makinig muna tayo ng special number. History of humanity, there's a greater story known about a God in heaven who came to earth to save man's sinful souls. His name is Jesus Christ the King, the beloved Son of God, the eternal life God's power to save sinners such as I. Yes, He saves, I know He saves. He saved us from our sin. With His body on the cross of Calvary, He died to set man free. No matter how dark your past, His blood can cleanse you from all sin's black and stain. For yes, He saves, I know He saves. He saved us from our sin.
his life with humility, though king of all that's formed. He made himself to be a servant, though master of all known. He healed the sick, brought sight to blind, gave light to man's full darkened mind. He raised the dead with words he said, to prove he is the Christ. For yes, he saves, I know he saves. He saved us from our sin. With his body on the cross of Calvary, he died to set man free. No matter how dark your past, his blood can cleanse you from all sin's blackened stain. For yes, he saves, I know he saves. He saved us from our sin. As we journey our life, you see, our end is always here. Why should we wait before it's late, when salvation is so near? My friend, today, if you hear his voice, harden not your heart. Salvation's free by faith in Christ. Just trust him with your heart. For yes, he saves, I know he saves. He saved us from our sin. With his body on the cross of Calvary, he died to set man free. No matter how dark your past, his blood can cleanse you from all sin's blackened stain. For yes, he saves, I know he saves. He saved us from our sin. For yes, he saves, I know he saves. He saved us from our sin. Amen. Thank you. At yun yung mga special natin. Muli, no, ginagamit natin o kinukuha natin sa ating mga recording, no, dito sa isa sa mga special o specials ng ating church. Kaya yan yung mga special natin. Okay? So, maraming salamat. At muli, no, maraming salamat sa mga viewers natin. Please share kung kayo ay nanonood. Please share our program para sa iba pa. At blessed day din sa iyo, Pinsan Rad, at thank you so much. Ngayon din, sina Sister Rizal Lungakit is watching, Brother Tony, at ganyan din yung aking asawa, nagpadala siya ng 50 stars. Okay, so thank you. Sister Gaylene Tiborcio, okay, thank you din. So, sama yan, no, habang tayo, habang kayo nagkakapi-kapi dyan, ay magkasama tayo. Of course, ang Vine Baptist Church, good morning, no? Magandang umaga din. Please share yung ating program sa iba pa. Ganyan din si Brother Jetro ng Hebron, Sister Grace Literia, at Sister Jane Borsoncula, at sa lahat ng mga nanonood pa, no, please share and ano natin to, no, please share and say amen para at least kayo aming ma-recognize. Brother Jimmy, good morning, okay? At welcome back muli, no, medyo nag-laylo tayo, no, for almost 2 weeks dahil nga sa technical problem sa ating AB Tech. At we thank the Lord na na-upgrade natin yung ating mga computers at kaya medyo maayos na kayo yung ating, so hopefully maging maayos yung ating mga live streaming. Okay, so of course si Mrs. Rota, no, good morning din, kasama natin sila ngayong umaga sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay, so ang topic natin this morning ay ginagawa natin yung mga related topics, no, na sa pang-araw-araw natin ng mga setup ng buhay. At good morning, Brother Jimmy. Okay, so happy to see you again sa ating live. Yung ating setup
ay ng ating devotion is mga simpleng pag-uusapan lang natin. Katulad ngayon, ang topic natin sa tinawag ang ano natin is nilagyan natin ng pamamagat na purpose. Okay? Yung ano ba ang kung sa Tagalog, ano ba ang layunin ng buhay natin dito sa mundo at bilang lalo na bilang isang anak ng Diyos, ano ba ang layunin ng buhay natin? Okay? So sabi nga pag pinag-usapan natin pag sinabing purpose, okay? Sabi it is essentially human to search for our purpose, no? Napakalaga na ang isang tao ay malaman niya ano ang layunin ng kanyang buhay. Why we are here? Bakit tayo nandito sa mundo? Bakit tayo nandito sa gawain ng Panginoon? Bakit ka nagtatrabaho? Okay? Bakit tayo bakit ka nag-aaral? So, there is always a purpose. Pastor Andal, good morning. Welcome back tayo. Sister Flor Codico, good morning. Okay? Welcome back tayo sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. So, meron ba kayong mga kape dyan? I hope may kape kayo yan. Samahan niyo ako sa pag-inom ng ang kape, no? Ngayong umaga at pag-aral ng salita ng ating Panginoon na tatalakayin natin at ang pamagat ngayon ay purpose o layunin. Sister Madeline Layola Barsibal, good morning din, no? Welcome sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Please share, no? Share natin yung ating program sa iba. Lumalamig yung kape ko. Okay? So, purpose. Kaya yun sabi dyan, pag sinabing purpose sa Tagalog, iyan ay layunin. Okay? Sa English naman, ang kanyang ibig sabihin is the reason for which something is done or created or for which something exists. Nakadahilanan. No? Sa isang bagay na nagawa na, o natapos na, o ginagawa pa lang, o sa mga bagay na masabi natin na nangyayari o nasa ating sa panahon ngayon. Okay? So, minsan may mga panahon na, for example, estudyante ka. Ang purpose mo ngayon, estudyante, bakit ka nag-aaral? Well, kasi yan ngayon ang pwede mong, sa ngayon, yan ang iyong kailangang gawin. Okay? So, sabi nga, it is essentially human to search for a purpose. No? Napakalaga, no? Kung ikaw ay isang tao, napakalaga palagi na dapat mong tanungin, ano ba ang layunin? Ano ba ang plano? Ano ba ang purpose? Bakit ka nag-exist dito sa mundo? Okay? So, essentially for human to search for our purpose or calling. Sabi dyan, sa isang Kristiyano naman o sa isang normal na mga Kristiyano, sabi dyan, alamin ang layunin, ang panawagan sa buhay. Okay? In life, ano ba ang layunin sa buhay? Ano ba ang gusto mo sa buhay? Okay? So, inside, we all long to be part of something bigger than ourselves. At yan ang katotohanan, no? Sa buhay natin, lahat ng tao nangangarap na sana ay matupad yung mga ambisyon, pangarap na gusto natin na meron tayong malaking magagawa o ma-accomplish, malaking ma-enjoy sa buhay natin. Okay? So, minsan nga sabi, often we wish God's call would come in an audible voice or a miraculous sign in the sky. Minsan sinasabi natin na sana ay marinig ko ang panawagan ng Diyos at para malaman ko talaga kung ano ang layunin ko. At gusto ko na minsan naglulong tayo na on the spot o kaya on front of us ay yung Panginoon. Yan yung ating marinig ang kanyang salita at para malaman natin kung anong layunin natin. So, pero sabi, the truth is, God calls is not always a missionary career in Africa. Pero maganda yan kung tawagin ka maging missionary sa Africa, sa Asia, sa Amerika, o sa ibang parte man ng mundo, sa Europe, okay, sa Middle East, sa India, sa China, sa Vietnam. Maganda yan kung tayo ay tawagin na maging isang missionary. Pero sabi diyan, pero bilang manampalataya o bilang isang Kristiyano o bilang isang normal, mari kaibigan, nandito ka, you're also joining with our link, with our program sa umagang ito. At hindi mo pa naintindihan ang layunin ng Diyos sa iyo. Maaring first time mo makarinig ito. Sa bagay natin dapat malaman, kaibigan, is ito. Ang purpose sa iyo ng Panginoon ay una ay maligtas ka. Makakilala ka sa Panginoon, matanggap mo siya sa puso mo,
bilang siya ang iyong tagapagligtas. Sa mundo kasi marami mga so-called na tinuturo na ito ang tagapagligtas, ito ang daan patungo sa langit, o ito ang dapat mong gawin para pumunta ka sa langit. Pero sa Bible, ang sabi sa Bible, isa lang ang tagapagligtas. Yan ang Panginoon sa Kristo. Baka yan sa ngayong umaga, yan ang layunin ng Diyos sa iyo. Kung kayo nanonood ka, I pray na sana ito ay pagbigyan mo rin ng tuon. Kasi sabi diyan, kasi God calls can be hindi lamang na ganun bagay na, for example, balik tayo dun sa tetong na missionary, no? So kung tayo lingkod naman ng Panginoon, tanda natin na sabi diyan, sometimes the call of God can be also be na tayo can also be to minister to the youth in our church. Young people ka, baka ang call sa iyo ay maging blessing ka sa kapwa mga youths, care for your ailing spouse, okay? Kung ikaw ay may asawa at sa ngayon yung asawa may karamdaman, baka yan din ang purpose ng Panginoon, no? To take care of your ailing spouse. At meron tayo run a large corporation o nagtatrabaho ka sa isang malaking kumpanya, well, that's good. At sabi ng Panginoon, well, that is your purpose. So, gawin mo ang calling mo na maging maayos ka bilang isang leader, no, sa isang kumpanya. O feed the hungry. Yan yung mga purpose natin. Minsan may mga programs tayo o may mga special kang in-special pa kayo na ito ang gagawin mo. So maybe you are God entitled you, calling you na maging blessing ka sa mga tao na nagugutom. Play professional sports. Baka kayo naman ay gusto mo, kahiligan mo ay laro, basketball or anything. O kaya meron nga volunteer at a shelter, no? So, lahat yan, kung titignan natin, minsan hindi natin naintindihan o minsan binabaliwala natin pag-isip natin. Pero kung titignan mo, pansinin mo, ay yan isa yan sa mga minsan masabi natin na sa ngayon, yan ang purpose ng Diyos sa atin. O yan ang calling natin. No? Kaya kung estudyante ka, ang calling siya ng Panginoon, matapos mo ang pag-aaral mo. Kung nagtatrabaho ka, ang calling siya ng Panginoon na maging efficient ka as a worker. Kung may asawa ka, ang calling siya ng Panginoon ay maging mabuti kang asawa sa iyong kapareha, sa iyong partner. At kung ikaw naman ay masabi natin na nagtatrabaho o may ginagawa, gawin mo yan. Sabi nga sa Bible, in everything you do, do it. Diba? For the glory of God. Okay? Sabi nga dito, when we use those abilities to serve Him and others, we are answering His call. At kung yan ang ginagawa natin, ito mga privilege, no, na maglingkod sa iba o sa tinatawag na pinufulfill natin. Ang pinapakita natin, sabi dito, tinutugunan natin yung panawagan ng Panginoon, kaya yung tinatawag na layunin ng Diyos sa atin. Sabi nga, in everything God calls to us to do. God calls us to do. Diba? Sa lahat ng bagay, tinawag tayo ng Panginoon para magtrabaho. Kaya nga sabi, we can be sure He will equip us with the heart, vision, support, and resources we need to carry out His call in our lives. At ganun pa man, kung tayo tinatawag ng Panginoon sa mga ganitong bagay, no? Ang Panginoon, He always tinitiyak ng Panginoon na tayo equipped with heart. Kaya nga, maganda pag ikaw nag-aaral ka, mag-aral ka na may puso with all your hearts. Kung ikaw naman ay nagtatrabaho, di ba? Have a visions na, habang buhay ka na ba magtatrabaho? Di ba? Kung ikaw naman ay nag-assist, tignan mo palagi na you make it sure na ginagampanan mo yung ability mo to assist or support. And then, sabi nga sa Bible is, the Lord is always full of resources. No? Hindi ka palagi ilalagay ng Diyos sa isang lugar na empty-handed ka o one-handed ka. It's always you have a ability and capability to do your best. Okay? Kasi yan ang ng Panginoon, He always make it sure na sa lahat ng purpose sa buhay natin, yan ay sabi ng Bible na, sabi ng Panginoon, He is trying to make it sure na ano man ang kailangan natin sa buhay ay nariyan. Okay? So, may tanong. Itong unang tanong, how can I know God's purpose for my life? Paano ko malaman yung purpose ng Diyos sa buhay ko? Of course, kaya nga God's word for you in a cup of coffee for me, ginagawa natin, tinatry natin na in the
na ang sagot palagi sa salita ng ating Panginoon. Okay, so Pastor Lito, good morning. Sister Rosan, good morning. Sister Nancy, good morning. Sister Elisa Ruiz Wahe, good morning. Mga taga Ancient Landmark, okay? Sister Emma, good morning. No? Welcome back tayo sa ating God's Word for You and a Cup of Coffee for Me. Pastor June Pabon, good morning. Welcome tayo muli. Invite ko kayo, Pastor John, sa ating World Missions Conference this coming December 1. We're praying na kayo ay makasama with the group na Pastor Bakay o Pastor Reyes. Pray na makasama kayo sa ating 21st World Missions Conference. Okay? So, thank you again for watching. So, dito tayo. May mga tanong. How can I know God's purpose for my life? Paano ko malaman ang purpose ng Diyos sa aking buhay? So, sagutin natin yan sa salita din ng Panginoon. Sabi sa Romans chapter 12, no? Romans chapter 12, verse 1 and 2, ano sabi dyan? I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and perfect. Okay? What is that good and acceptable and perfect will of God. Brother June Matthew, good morning. Okay? At welcome tayo sa ating segment ng God's Word for You and a Cup of Coffee. Amen. Pastor June, I hope magkita tayo. Sister Roslyn, good morning. Okay? Welcome tayo sa ating God's Word for You and a Cup of Coffee. So, ito unang tanong. How can I know God's purpose for my life? So, sabi sa Bible, sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies. So, ang purpose ng Panginoon sa buhay natin is, you present your bodies unto the Lord. Sabi nga, as a living sacrifice, holy, acceptable unto God. No? Isang katawang may kabanalan, katanggap-tanggap sa Panginoon. Kasi sabi sa Bible, kasi itong katawan natin, itong ating paglilingkod sa Panginoon, ang calling natin is dapat ma-accept ito ng Panginoon as our reasonable service. Okay? So sabi nga dyan, discovering God's purpose for you begins with your wholehearted commitment to God. So kung tatanong ka, paano ko malaman ang purpose ng Diyos sa buhay ko o ang layunin ng Diyos sa buhay ko? So ang sagot dyan is, simulan mo na dapat na maglingkod ka sa Panginoon ng may commitment sa iyong puso. Okay? Kasi pag wala kang commitment sa puso mo, hindi mo maintindihan, hindi mo malalaman ang purpose ng Diyos sa iyong buhay. Brother Jason Simbahon, good morning. Welcome tayo sa ating God's Word for You and a Cup of Coffee for Me. So, ito yung natin na kung gusto mo malaman ang purpose ng buhay mo, well, sabi dyan, it always start in your heart. Na na magsimula sa iyong puso, na may ikaw mismo, magbibitaw ka ng commitment mo sa Diyos. Okay? Sabi niya, when you give yourself to God, so pag binigay mo ang puso mo sa Panginoon, sabi niya, He promises to make His will known to you as you make yourself available to Him. So, yan yung dyan. Pag binigay mo ang puso mo sa Panginoon, una, sabi sa Bible, ipapakita din sa iyo ng Panginoon yung pangako niya sa iyo. Ipapakita ng Diyos ang pangako niya sa iyo at yung kalooban niya sa iyo, at He will make yourself, sabi niya, He promises to make His will known to you as you make yourself available to Him. So, ihayag ng Panginoon kanyang sarili sa atin dahil tayo mismo una, nagbigay tayo ng pangako o commitments na we are available para sa Panginoon. Kasi totoo yan, pag crowded ang puso mo, pag crowded ang buhay mo, at marami ka at wala ang Diyos dyan, so hindi mo rin siya maintindihan, hindi mo maririnig, hindi mo malalaman ang purpose ng Diyos kasi crowded ang buhay mo eh. Pero kung ang buhay mo ay nagtuon ka ng pansin sa Panginoon, of course, kahit crowded ang buhay mo, marami sa buhay kasi natin, puno tayo ng mga bagay na pinagkakaabalahan, no? Hindi natin minsan maintindihan eh. Pero yan kasi ang buhay eh, puno ka talaga ng pinagkakaabalahan. Pero sabi ng Panginoon, out of those things, mag-take time ka na dapat sa buhay mo,
meron kang puso na of course you want to listen, you want to be used by God, especially today. O sa araw na to, diba, marami kang iniisip, pero sabi mo, unahin mo, Lord, gusto ko na gamitin mo ko sa araw na to na maging blessing. So yan yung so when you allow yourself to do that, sabi diyan, God will make His will known para sa iyo. Ang Diyos ay i-allow niya rin na ipapaalam kung anong kalooban niya sa iyo sa buhay mo sa araw na yan. Okay? So Ecclesiastes chapter 12 verse 13, sabi yan, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. Okay? So sabi dito, for this is the whole duty of God. Isa sa mga purpose and meaning ng buhay natin is in life natin is also hindi labang na nagsisimula yan na you give your life, you give your heart to God, but of course isa din to sa purpose and meaning ng buhay natin is when we start obeying God, no? Pag nagsimula na tayong sumunod sa ating Panginoon. Sabi nga, tanda natin, sabi yan, kasi ito ang conclusion ng buong buhay natin, no? Una, fear God. Okay? Acknowledge mo sa buhay mo na may Diyos at siya ang may-ari ng lahat. He owns everything that we have. Actually, we are nothing. We have nothing in our life. When we came to this world, we carry nothing, and sabi nga, certainly when we die, we will bring nothing. We will certainly wala rin tayong dadadayin pabalik. So yan ang buhay natin. Kaya we have nothing to boast for ourselves or nothing to be proud for ourselves. At the only thing that we need to do bilang isang manampalat is fear God. Magkaroon tayo ng respeto, magkaroon tayo ng reverence sa Panginoon, because He is the one, kung meron man tayo ngayon, because He is the one who gave it para sa atin. Kaya nga, ang gusto lang ng Panginoon sa atin is keep His commandments, no? Gawin lang natin ang kanyang layon, ang kanyang kalooban, ang kanyang plano, ang kanyang purpose sa buhay natin, kasi bilang isang tao, no, sabi sa Bible, to make our life fulfilled, to make our life happy, to make our life meaningful, okay? Fulfilled, to do the commandments of the Lord. Kasi sabi diyan, for this is the whole duty of God. Kaya when you start obeying God, sabi diyan, because then you will do what He wants. Pag nagsimulang sumunod ka sa Panginoon, kasi yan naman talagang gusto mong gawin, sabi dito, which will lead you to your accomplishing what He created you to become. At yan ang magiging dahilan na makikita mo unti-unti, natatapos mo ang buhay na gusto ng Diyos para sa iyo. Sa Paul tayo, di ba? Alam ng Diyos kung anong gusto natin sa buhay natin eh. Pero ang key dyan is huwag mong gawin yan on your own. Kundi gawin mo yan on the plan of the Lord. Let be the Lord is the one who fulfill your dreams in life. Not you are the one who are pursuing it and running for it. Diba? Maraming ganun tayo ang mahabol, tayo tumatakbo doon sa buhay natin. Pero sabi sa Bible, pinakamaganda ito, gawin mo lang ang kalooban ng Panginoon. Sundin mo ang kalooban ng Panginoon at you will realize, you will be masurprise ka na you are actually right in the place where you want in your heart to be. Kasi ang Diyos, siya din ang magdadala sa iyo. Kaya nga, ako kanino God's purpose in my life? Of course, sabi diyan, ang dyan is, begin from your heart. Lord, ano ba ang plano mo sa akin? Once you have that desire in your heart, sabi sa Bible, the Lord will reveal it to you. And then, start doing it. Di ba? Dapat magkaroon ka ng na ginagawa mo yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Ano yan? Yung reverence, pagsunod sa paggalang sa Panginoon, pagsunod sa kanyang mga commandments, kasi that is the whole duty, because we are nothing in this world. Kaya nga, sabi nga, the ultimate goal in this life is not to reach the destination you want, but to reach the destinations God wants you. Yan ang magandang yan eh. Yan ang buhay natin. Ultimate goal sa buhay natin is hindi tayo ang mag-reach sa gusto natin, kundi it is the Lord, but to reach the destination God wants for you. Actually, same yan. Yung destination na gusto mo sa destination na gusto ng Panginoon, ay yan din actually ang gusto mo. Okay? Kasi alam ng Diyos what is really
our hearts longing for. Kaya nga, bilang mananampalataya, no? Know the purpose of God in your life. Sabi nga sa Philippians chapter 3, verse 12 to 14, not as though I have already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehended, not for which also I am apprehended of Christ Jesus. Ano sabi niya? Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Sabi ni Paul dyan sa verse 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Ano ibig sabihin? Paul's great purpose in his life, whether by life or death, was to win others to Christ. So yan ang purpose natin kung tayo Kristiyano, no? Whether by life or for death. As whether we are a student, a worker, a office, a manager, or ano man ang ginagawa, whether we are a housewife, a husband, a father, a mother, okay? Sabi sa Bible, do your purpose na ano, kung Kristiyano ka, do your purpose na through your life ay makita nila si Kristo. Para these people, you may win them to Christ. Alam mo, ang purpose talaga sa atin ng Panginoon is tayo ay maging ilaw ng Diyos. Tayo ang maging example ng Panginoon. Tayo ang maging image ng Diyos na makita ng mga tao. Kasi God is in heaven, Jesus Christ is in heaven. Pero sabi sa Bible, He lives in our hearts. So, if we allow Him to work in our lives, siya na mag-shine, people will see Christ in us. So, yan yung purpose ng Panginoon na bilang mananampalataya, yan yung pag-aralan natin. No? Yan ang pag-pray natin na wag nating tingnan yung ating past, tingnan natin yung pinapagawa ng Diyos para sa atin. Sabi nga, your purpose will be something you feel compelled to do regardless of the risk. Alam mo ba yung buhay natin is mystery yan minsan. Pero pag sumunod ka lang sa Panginoon, those mystery, those mga bagay na masasabi na imposible, pero nagagawa, well, it is because ang sikreto dyan is you do your purpose. Ginagawa mo kasi ang purpose mo na purpose na gusto ng Diyos sa buhay natin. Pangalawa, meron tayong mga Brother Pastor Ryan Garcia, good morning. Sister Miles, good morning. Brother Timothy, Pastor Timothy Sayagadoro, good morning. Brother Job, good morning din. Welcome back tayo sa ating segment na God's Word for You and a Cup of Coffee for Me. Okay, so blessed morning. At good to see ang mga taga-Lambunaw brethren watching sa ating morning program. Okay, so pangalawa, yun na yung tanong is di ba, how can I know God's purpose in my life? Pangalawa, does God have a special purpose for me? Specifically, matanong natin, meron ba talagang special purpose ang Diyos sa buhay ko? Brother Joey Piedena, good morning. Welcome tayo sa ating morning devotion. Okay? So, sabi nga sa 2 Timothy 1:9, no? May purpose ba, special purpose ba ang Diyos sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos? So, I believe, pwede ko sabihin, yes, no, God has a special purpose in our life lagi. Sister Josie Tan, good morning. At welcome back sa ating God's Word for You and a Cup of Coffee for Me. Okay? So, 2 Timothy chapter 1, verse 9, sabi, what save us? Yeah, sino ba ang nagligtas sa atin? Of course, kung ikaw ay, kung ikaw sinasabi mo, you are a child of God, therefore, dapat ikaw alam mo na ikaw ay ligtas. Okay? Sabi sa Bible, itong ng 2 Timothy chapter 1 verse 9 is clear to, no? Na tayo ay hindi lamang tayo niligtas ng Diyos, kundi sabi diyan, and called us, kundi tayo din ay tinawag ng Panginoon with an holy calling. Tinawag tayo ng Panginoon, pag sinabing holy calling sa kanyang kabanalan o sa kanyang tinawag tayo ng Panginoon sa kanyang sariling panawagan. Merong holy calling ang Diyos sa buhay natin. Sabi nga, not according to our works. Hindi ayon sa ating kakayahang magawa. But, sabi yan, according to His own purpose in grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Kundi ayon sa plano at biyaya ng Diyos na binigay niya sa pamamagitan ni Kristo na nasa atin, bago man ang mundo nilalang. So, ito yung natin, lahat tayo merong special purpose ang Diyos. Sister Jonabeth Saludario, good morning. Okay, welcome tayo. Sister Gillian siya, good morning.
Sister Missionary Ubalde, Missionary Balabag, good morning. Welcome tayo muli sa ating segment sa God's Word for You and a cup of coffee for me. Please share, no? Share our program sa iba pa natin mga kaibigan para muli ma-refresh sila, malala nila na meron ulit tayong morning devotion. Okay? So dito tayo, no? Does God have a special purpose for me? Of course, ang sagot dyan, yes. No? Kung tayo Kristiyano, tanda natin, God did not call us only to be saved. And then what? And then do nothing. No. Sabi sa Bible, God saved us and called us with an holy calling. So, tinawag niya ng Panginoon para sa kanyang banal na layunin. Ika nga, at hindi sabihin, not according to our works. Hindi sa ating kakayahang magawa, kundi according sa purpose at biyaya ng Diyos. Okay? So, itong tandaan, you are called by God to live a holy life. So, isang Kristiyano, no? Kaya nga, palagi din sa church, no? Tayo ay tinawag ng Panginoon para mamuhay tayo ng may buhay kabanalan. Okay? Kaya kapag ikaw ay sa church, iba minsan, sa church, pag tinignan mo yung isang manampalataya, ang ganda niya, ang pogi niya, ang linis ng katawan niya, ang linis ng mukha niya, ang ayos, di ba? Ang galang niya magsalita, masabi natin na, wow, talagang matapat si kapatid. Pero ang katapatan, ang pamumuhay ng isang Kristiyano, hindi lamang yan sa church nakikita. Kundi sabi sa Bible, higit sa lahat, no? Tandaan natin, ang church, 2 beses ka lang pumunta sa church o 3 beses ka lang, no? Sunday morning, evening, saka prayer meeting. Yan lang talagang nangyayari. Pero the rest is mas mahaba, mas marami ang buhay na pinapakita mo sa mundo. Kaya nga napakahalaga na dapat sabi sa Bible na dapat sa biyaya ng Panginoon dapat isinasabuhay mo ang kabanalan na ikaw ay anak ka ng Diyos. No, you are called, tinawag ka ng Panginoon. Kaya kung estudyante ka, maging matapat ka ng estudyante. No, sa eskwelahan mo. Huwag kang mangopya, huwag kang matalinaw. Kundi dapat ikaw ay maging matalino, mag-aral, okay? Kung ikaw naman ay empleyado, huwag kang patamad-tamad. Okay? Dapat masipag ka, dapat sakto yung oras mo. Dapat ginagawa mo yung best mo. Kung tayo naman ay may tindahan, may negosyo, dapat hindi tayo nandadaya ng timbang. Okay? Ano yan dapat ikaw ang tindahan mo ay honest. Saka hindi ka nagbebenta ng mga bagay that leads others to do sin. Diba? Wala ka diyang alak, wala ka diyang sigarilyo, sisira yun sa katawan ng tao Sabi sa Bible, wala naman sinabi sa Bible na bawal ang uminom ng alak o marami sinabi sa Bible bawal uminom ng alak. Yung sinasabi pala natin, wala sinabi sa wag kang manigarilyo. Pero sabi sa Bible, thou shall not kill. But smoking is killing yourself. So ganun pa rin yan lahat, no? At is that good? So may mga bagay na kung tayo isang Kristiyano may tindahan, make your store holy para sa Panginoon. Magtiwala ka sa Panginoon. Pastor, yan lang kasi malakas sa paninda Meron pang mas malakas sa paninda yan. Yan yung tinatawag na ang Diyos ang magtatawag ng anghel. Para para magkunwaring bibili at maraming tao ang maghihikayat at darating dyan. John 15:16, ang sabi dito, "You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it to you." Ano ibig sabihin? As you pursue your purpose as assigned by God, no? Sabi dito, He promises that your life will have lasting significance and eternal results. Yan yung dyan. Alam mo, kung gusto natin talaga magkaroon tayo ng magandang bunga na natili, ay para ipursu natin yung plano ng Diyos, ang purpose ng Diyos sa buhay natin. Anong purpose ng Panginoon? Na ang Diyos ang namili sa atin para sa kanyang gawain. Hindi tayong namimili ng gawain para sa Panginoon. Ang Diyos, kaya nga, kung tayo nilagay ng Panginoon sa ganitong pagkakataon, ganito lamang tayo, you do your best in it. At sabi sa Bible, there you may have the promises ng Panginoon, and then you will have significance, eternal results one day. 1 Corinthians 15:58, ito, favorite verse ko to. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Brother Raj Adelan, good morning. Okay? Ating kapatid sa
sa Isabela, okay? Sa Ilagan, okay? Good morning. Pastor Missionary Monderin, good morning din. Brother Joseph Nas, good morning. Okay, so thank you for watching, no? At I pray maging blessing sa atin yung ating morning devotion. So dito, sabi diyan, no, does God have a special purpose for me? Ang sagot palagi, yes. May special purpose ang Diyos sa atin. Kaya nga, sa special purpose ang Diyos, that the Lord pursue promises. Kaya sabi, as you pursue your God-given purpose, you should not get discouraged even when it seems that nothing is happening. Kasi sabi sa Bible, God wasted nothing. Okay? Hindi, sa buhay natin, kung may ginagawa tayo para sa Panginoon, sabi sa Bible, hindi yan napupunta sa wala. It always been recognized, appreciated by God. Okay? At yan ay nakalista yan, nakasulat yan sa books of remembrance na doon sa langit. Kaya nga, bilang manampalataya, tanda natin, no? Kung alam mo ang special purpose ng Diyos sa buhay mo, dwell with it, live with it, and be faithful to it. Then pangatlo, may tanong, has God called me to do specific things? Ang Diyos ba, tinatawag ba ako na para gawin ko talaga mga specific things? Of course, sabi sa Bible, Ecclesiastes chapter 11 verse 9, sabi, rejoice, O young man, in the youth, and let thy heart cheer thee in the days of the youth, and walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes. But know thou that for all these things, God will bring thee into judgment. So, tingnan mo dito, specific things, di ba? Kaya nga yung buhay natin, di ba, for example, ako ngayon, nasa 50s na ako, 51 na ako. So, pumasok na sa golden age. Ibig sabihin, tapos sa akin yung specific life ko, na ako isang young people. Ako ngayon ay isa ng adult na. So, may mga so sa buhay ko bilang isang adult. So, anong specific things that God wanted me to do? Of course, ganun pa rin, no? Doon pa rin tayo, sa buhay natin bilang isang adults is, God wants us to be a good examples. Yan yung, para sa akin, yan yung gusto ng Panginoon. Pastor Ruben Ginonga, good morning. At welcome sa ating morning segment na God's Word for You and a cup of coffee for me. Ito yung specific things ng Panginoon sa atin. Kayo, mga young people, kayo nandun dyan, ikaw bilang isang young lady, ikaw bilang isang young adults o young men. So, God has a specific purpose in your life. Kaya nga sabi dyan, O rejoice, O young man, in the youth. Okay? Hindi lang young man, kundi sabi yan, of course, pag sabi young man, that is youth. Sabi, in the youth, let thy heart cheer thee in the days of the youth. Okay? Kasi hindi habang panahon, youth ka. Dati yung panahon, mag-aasawa ka na. Dati yung panahon, magkakaroon ng pamilya. Dati yung panahon, tatanda ka rin katulad namin. Okay? Magkakaedad ka rin katulad namin. So, sabi yan yung mga specific things that God called us. Pasalamat tayo. May mga tao hindi na nakarating sa kanyang edad na meron ka ngayon. May mga young people hindi nakarating sa edad na meron ka. May mga tao may mga kadalagahan na hindi nakarating sa buhay mo na meron ka ngayon. Some of them failed, di ba? Pero ikaw ay iningatan ng Panginoon kasi God has a specific plan sa buhay mo. Specific purpose ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga, sabi diyan, bantayan natin. Ito natin. God gives you freedom to follow many different roads over the course of life and to pursue many different activities. Okay? But remember that you will have to answer Him for everything you do. Okay? Lahat tayo, binigyan tayo ng Diyos ng freedom. Okay? Kaya nga, pasalamat tayo, hindi tayo ginawa ng Diyos na robot. Okay? Binigyan tayo ng Diyos ng freedom. May kalayaan ka. Kaya mga Kristiyano, minsan, ang sabi ng Panginoon, not forsaking the assembly of ourselves together. Diba? Yung pagpunta sa church. Pero may mga Kristiyano na, minsan, they decide not to go to church. Okay? So, freedom nila yan. Pero, sabi sa Bible, pero tandaan mo, one day, you will answer God sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Okay? Kasi, God calls you in a specific time, in a specific things sa buhay natin. Kaya nga, make it sure, no, na yung buhay na yan ay hindi mo sinasayang. Yung buhay na yan ay hindi mo nilulustay sa mali, sa kasalanan. Kundi ang buhay mo na yan ay in-spend mo yan sa kalooban at sa purpose ng Diyos sa buhay natin. Lalo kung tayo ay isang Kristiyano. Sabi nga, not everything you do is a call from God.
but everything you do is accountable to God. Hindi daw lahat na ginagawa natin, masabi natin na ginagawa natin ng panawagan ng Diyos. Of course, diba? Disobeying God is not the will of God. Okay? Yan ang katotohanan. Okay? Pero tandaan, kahit mag-disobey ka, pero one day, tandaan mo, everything you do is you are accountable to God. Pero balang araw, mananagot ka pa rin sa Panginoon. Kasi, God gave us specific things to do sa buhay natin bilang isang kanyang mga anak. Kung tayo young people, ano specific things na binigay sa atin ng Panginoon? Magtrabaho ka, mag-aral ka, sumunod ka sa magulang, maging faithful ka sa church, maglingkod ka, mag-serve ka, tumugtog ka sa orchestra, sa choir, sumama ka sa soul winning, ano pa mga ginagawa. Yan yung ano ng Panginoon sa atin. Kasi kayo, yan yung available kasi tayo ang mga available na pwedeng gamitin ng Panginoon. Okay? So yan yung kanina. Pero pag hindi mo yan ginagawa, nagbabarkada ka, naglalakwatsa ka, o nagluloko ka sa buhay mo, well, sabi sa Bible, one day, mananagot ka sa Panginoon for that specific time and things that God has given para sa atin. Okay? Pastor Mar Bernardo, good morning. My good friend, John Isidro, good morning. Sister Joy Longakit, good morning. Welcome tayo sa ating segment na God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay? And then last, ito pang isang tanong. What does God provide so I can fulfill His call? Ano bang pwedeng maibigay ng Diyos? Ano bang binibigay ng Diyos para sa buhay ko para ma-fulfill ko ang kanyang mga panawagan? Okay? Sabi nga sa Hebrews 13:20-21, Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus Christ, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant. Sabi yan, make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Alam mo ba na when God calls us, sabi diyan, when God calls us, He equips. No? Nung tinawag tayo ng Panginoon, talagang the Lord make it sure na tayo ay meron tayong, kumbaga tayo ay nasuri o na build na tayo ng Panginoon. He equips. Binibigay niya tayo ng kakayahan. At ano yan? Sinong kakayahan na yan? Ang sagot palagi dyan is, the Lord's provision is the Lord Jesus Christ. Sabi yan, if you commit yourself to answering His call, the power of the resurrected Lord will enable you to fulfill it. Okay? Yan ang equipping sa atin ng Panginoon. Yung tinatawag na magtiwala ka sa Panginoong Jesucristo. Diba? Commit yourself to the Lord Jesus Christ. At sabi sa Bible, everything in this world, ano man ang katayuan natin, whether we're a student, a worker, a manager, a father, a mother, a church workers, a pastors, a missionaries, o ano man ang katayuan natin sa Bible. When we do the purpose of God, at tayo ay sumusunod sa purpose ng Panginoon, sabi sa Bible, if we commit ourselves to Him, everything will be enabled. Kasi sa buhay natin talaga, ang kailangan na lang talaga natin, alam mo ang Panginoong Jesucristo. In our life, kaya nga bahalaga, araw-araw, we need to acknowledge the presence of the Holy Spirit. We need to acknowledge Jesus Christ in our life, na siya yung ating Lord. Diba? Once, He was my Savior. Kasi siya ang nagligtas sa akin, tinanggap ko siya sa puso ko bilang tagapagligtas. But after that, dapat He is not always a Savior. But right now, bilang isang Kristiyano, nag-grow ka. He is now your Lord. Kaya nga, kung siya ang Lord mo, you acknowledge Him. Acknowledge yung plano mo dati, wala na yan. At ang ano mo na lang ngayon, what is God's plan in your life? So, by obeying the plan of God in your life, is simply committing everything to the Lord Jesus Christ. At sabi dyan, when we commit everything to the Lord Jesus Christ, God enables us sa buhay natin. Kaya nga, no wonder, magagawa natin yung design ng Panginoon na tayo dapat ay maging isang, masabi natin na tayo dapat ay maging isang
good testimony, good examples na mga manampalataya ng Diyos sa mundo na ginagalawan natin. Wherever we are, whether we are a student, a worker, a manager, a father, a mother, a husband, a wife, a pastor, a missionary, a church staff, lahat yan, mapupulfill natin because we are at the center of the plan of God and we are committing ourselves wholly ng buo sa ating Panginoong Jesucristo, na siya yung ating Lord, na siya yung ating sinusunod sa ating buhay. Kaya nga, bilang mga kapatid, no, isipin natin ito, purpose ng Diyos. Ano ba ang purpose? Ano ba ang purpose mo? Well, para sa akin, God's purpose in my life is magawa ko, malaman ko ang kalooban ng Diyos at magawa ko ang kalooban ng Diyos at sinusunod ko ang kalooban ng Diyos. Yan yung purpose ng Diyos. Yan yung, para sa akin, bilang isang anak ng Diyos, yan yung gusto ng Diyos na makita. Ginagawa ko yan. Alam ko, ikaw ba alam ang purpose ng Diyos sa buhay mo? Kung di mo pa alam, alamin mo. At kung alam mo na, anong gagawin mo? Gawin mo. Okay? Sundin mo. Kasi, when you do that, you will see blessings. You will see fulfilled. You will see satisfactions. You will enjoy life as a child of God. Okay? So mga kapatid, I hope ngayong umaga, when you go to work, I hope today, alam mo ang purpose mo. What is your purpose? Know it. Okay? Kung nagtatrabaho ka, know your purpose there. Okay? So wag mo kalimutan palagi na ikaw ay ilaw ka ng Diyos. Nandyan ka to share the gospel sa iyong office mate, sa iyong classmates, sa iyong family, sa iyong mga relatives, sa iyong mga neighbors. Okay? So yan ang purpose ng Panginoon sa atin. And don't worry, sabi sa Bible, once you commit your life to the Lord, your heart to God, God will enable you na magagawa mo yan kasi He will be the one that will be helping you. Okay, so, Ma'am Kiseya, good morning. Okay, welcome back tayo. Pastor Janelle Nimenyo, good morning din. Welcome tayo sa ating morning segment na God's Word for You and a cup of coffee for me. Sister Arlene, good morning. Pastor Balilo, good morning. Okay? At ganyan din si May DJ. Thank you din for watching this morning sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Please share this program sa iba kung ito'y naging blessing sa iyo. I pray na you need to share it sa iba pa natin sa mga kaibigan natin, kasama natin, kaklase natin, kapitbahay natin, kamag-anak natin para this message o yung devotion natin ay mapakinggan nila at maging blessing din sa kanila as well. Okay, so Brother Rads, thank you so much. Okay? So sa lahat ng mga nanonood, maraming salamat and I pray muli ay magsama-sama muli tayo sa ating program na to na God's Word for You and a cup of coffee for me. By the way, next Sunday, next week, yung mga sponsors ng mga mugs. Marami akong mga mugs na bigay ng mga churches sa akin. So yan man yung ating i-acknowledge sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay? So thank you din sa kape. Actually, hindi ko alam kung kapeng Vietnam pa to, pero alam ko, kapeng Batangas na to. Thank you for Pastor Louie Abanya, na nagbigay ng kape. Okay? So, maraming salamat sa mga nanonood. At thank you so much sa inyong time. At I pray din na naging blessing ang mensahe. And I pray tomorrow, magkita ulit tayo. Same time, same place. Okay? At tingnan natin na patuloy natin itong tangkilikin, na maging blessing para sa atin natin. Then let us share. Pastor Missionary Balabag, thank you so much. Brother RJ Odalia, thank you for watching also. Okay? So, that's it. At bago tayo mag-close, kung kayo ay may mga prayer requests, kindly also post para at least pag-pray din natin. Okay? So, wala tayo ibang magkita ulit tayo tomorrow sa ating morning segment ng God's Word for You and a cup of coffee for me.
At bago dyan, meron tayong mga message sa dulo. Okay? So, kung ikaw ay bisita namin, you just happen to pass by, no? Huwag mo lang i-off kagad-agad. Tingnan mo yung mensahe that God wants you to know also. Brother JP Carino, good morning. Okay, so tayo manalangin. Dear God and Heavenly Father, thank you so much sa natapos namin ng morning devotion. I pray, Lord, naging blessing po ito sa mga tagapakinig. Higit sa lahat, maintindihan po namin yung layunin mo sa buhay namin, Panginoon. Bilang isang anak mo, makita namin ang ipong layon is magamit ang aming buhay sa ipong kalooban. At malaman namin ito, masunod na, magawa namin ito, at kami ay maging isang kagamit-gamit sa ipong kalooban. Ganyan po, Lord, I do pray din po sa mga viewers namin na kung hindi pa siya nakakilala sa iyo, bilang kanyang tagapagligtas, makilala ka niya dahil ito po ang layunin mo sa buhay niya na siya po ay maligtas. Magkaroon ng katiyakan ng buhay na pag dumating sa kanyang kamatayan, sa langit siya pupunta. Lord, I pray that you continue bless your people, mga members sa MBBC, mga kaibigan namin, mga missionary, mga pastor that watching sa aming pong morning devotion ng God's Word for You and a cup of coffee for me. I pray, Lord, ito po ay tunay nga po na naging blessing para po sa aming lahat. Pagpalain po ang oras nito, ang mga gagawin sa araw na ito, Panginoon, at sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho, sa mga may mga negosyo, Panginoon, Lord, you bless them, you fulfill your plan to them today, Panginoon, na ikaw po ang mataas at magawa po nila ang iyong kalooban. Pagpalain mo po ang bawat isa, pakaingatan, bigyan ng wisdom, lalo sa mga decision, mga choices that they make, Panginoon, today. Thank you so much. This I pray in Christ's name. Amen. Okay, so thank you so much sa bawat isa. Ma'am Amy, good morning. Okay, so welcome at thank you for watching sa ating God's Word for You and a cup of coffee. Balik tayo tomorrow, 6:30 hanggang 7:30 ng umaga. Okay, so bye-bye and God bless all.